Magandang gabi, kaibigan. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at marahan mong naririnig ang mga kuliglig sa labas ng iyong bintana. Sa ganitong oras ng gabi, habang nakahiga ka na sa iyong kama o nagmumuni-muni sa isang sulok ng iyong silid, napakainam maglakbay pabalik sa panahon ng ating mga ninuno, doon sa mga panahong ang bawat bundok, bawat ilog, at bawat punong kahoy ay may sariling kwento, lihim, at mahika. Ngayon, hayaang dalhin kita sa isang kakaibang paglalakbay, isang alamat na bumabalot sa ulap, kagubatan, at tahimik na kataasan ng isang bundok na matagal nang naging saksi sa mga pangarap, pagluha, at pag-asa ng mga tao ng Pampanga. Isang bundok na palaging natatabingan ng mahiwagang ulap at iniingatan daw ng mga diwata't engkanto. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong akayin kita patungo sa isang panahon ng kababalaghan, sa kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at himalang hindi kailanman naglalaho. Ito ang kwento, ang alamat ng Bundok Arayat. Tahimik ang madaling araw sa paanan ng Bundok Arayat, habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng araw mula sa silangan. Naglalaro sa mga dahon ang mga hamog na parang mga kristal na butil. Sa loob ng luntiang kagubatan na bumabalot sa bundok, may isang lugar na hindi nararating ng karaniwang tao, isang lihim na paraiso, binabantayan ng mga nilalang na halos hindi na pinaniniwalaan ng bagong salinlahi, mga engkanto, tikbalang, duwende, at higit sa lahat, ang pinakamakapangyarihang diwata ng bundok, si Mariang Sinukuan. Si Mariang Sinukuan ay isang diwata na nilikha mula sa halimuyak ng pinakabirheng bulaklak sa bundok at sa unang patak ng ulan na dumampi sa lupa. Sinasabing, sa tuwing siya'y naglalakad sa kagubatan, nabubuhay ang mga tuyong sanga, namumulaklak ang mga ligaw na damo, at naglalakbay ang simoy ng hangin na tila may awit. Ang kanyang buhok ay maitim at mahaba, bumabagsak hanggang baywang at kumikislap tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata, tila dalawang hiyas, ay kayang makita ang tunay na anyo ng bawat nilalang, mabuti man o masama. Sa araw, si Mariang Sinukuan ay lumalakad ng marahan sa gilid ng bundok. Binubuhay niya ang mga halaman, ginagamot ang mga sugatang hayop, at tinuturuan ang mga engkanto ng tamang paraan ng pakikisalamuha sa mga tao. Kilala siya bilang mapagkalinga, ngunit mahigpit, lalo na kung may dayuhang pumapasok sa kanyang teritoryo ng may masamang balak. Madalas siyang makitang nakaupo sa isang mataas na batong sumisilip sa buong kapatagan ng Pampanga, nililibot ng mga paru-paro at ibon, at binabantayan ang kapayapaan ng kanyang kaharian. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kagandahan, may isang lihim si Mariang Sinukuan na pilit niyang inilihim sa lahat, pati na rin sa kanyang mga kapwa diwata. Noon pa man, may isang bahagi ng kanyang puso na nalulong sa kakaibang damdamin na tanging mga mortal lang ang nakadarama. Pag-ibig. Bumabalik-balik sa alaala ni Maria ang mga araw ng tag-init, mga panahon ng pagdiriwang sa bayan sa paanan ng bundok. Sa tuwing may pista, nababalot ng liwanag ang paligid, musika, sayawan, at tawanan ng mga tao. Madalas niyang tinitingnan mula sa malayo ang kasiyahan, ngunit minsan
Sa pagnanais na makaranas ng buhay mortal, nagpalit siya ng anyo, naging isang simpleng dalaga, nakasuot ng puting saya, may manipis na belo sa ulo. Ibinaba niya ang kanyang mga pakpak at naglakad siya sa gitna ng mga tao. Dito niya unang nasilayan ang binatang si Juan, matangkad, kayumanggi, at may mga matang tila laging may dalang pag-asa. Hindi alam ni Juan na ang dalagang kanyang napansin at binati noong araw ng pista ay mismong diwata ng bundok. Si Maria, sa kabila ng kanyang pagkamahiyain, ay nakaramdam ng kakaibang tibok ng puso. Bumalik siya sa bundok na puno ng ligaya, ngunit sa likod ng saya may pangambang nag-ugat. Hindi dapat magmahal ng mortal, bulong ng hangin sa gabi, dala ng mga diwata ng ilog, kapahamakan ang dulot niyan. Ngunit si Mariang sinukuan, kahit gaano pa siya kaprinsesa ng kalikasan, ay hindi nakaligtas sa tukso ng damdamin. Nagsimula siyang manabik sa bawat gabi na bumababa ang hamog at naririnig niya ang tinig ni Juan na umaawit sa tabing ilog, habang ginagabayan ng liwanag ng buwan ang bawat himig. Sa mga panaginip, sila ay magkasama, naglalakad sa gilid ng palayan, nagtatawanan sa gitna ng hardin ng mga ligaw na bulaklak. Habang lumilipas ang mga araw, nadama ni Maria ang unti-unting pagbago ng paligid. Parang mas lumalalim ang kulay ng mga dahon tuwing hapon, mas matamis ang hangin tuwing umaga, at mas mabining sumasayaw ang mga ilaw ng alitaptap tuwing siya ay malapit sa paanan ng bundok. Ang puso ng diwata, na dati ay mapayapa at walang alinlangan, ay ngayoy nilulukuban ng pananabik at takot, sapagkat batid niyang bawal ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya mapigilan ang sariling umasang muling makikita ang binatang nagbigay ng kulay sa kanyang walang hanggang buhay. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad si Maria sa gilid ng talon, bigla siyang nilapitan ng isang matandang duwende. Sinukuan, iwasan mo ang damdamin ng mga tao. Sila'y dumarating at umaalis, ngunit tayo, mga diwata, ay nakatali sa bundok magpakailanman. Iba ang buhay nila sa atin. Tahimik lang nang umiti si Maria sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang mapanganib magmahal ng mortal, ngunit paano niya pipigilan ang damdamin na hindi niya sinasadya? Sa bawat pagdampi ng hangin at bawat pagbagsak ng ulan, lalong lumalalim ang kanyang pagnanasa na maunawaan, maramdaman at maranasan ang pag-ibig na likas lamang sa mga nilalang na may hangganan. Kaya mula noon, araw-araw na minamasdan ni Mariang sinukuan si Juan mula sa itaas ng bundok. Sa bawat gabi, idinadalangin niya sa mga bituin na sana'y mapagbigyan siyang maranasan ang tunay na ligaya, kahit man lang minsan sa kanyang walang hangganang buhay. At dito nagsisimula ang alamat ng Bundok Arayat, sa lihim, sa pagnanasa, at sa pag-ibig ng isang diwata para sa isang simpleng mortal. Sa ilalim ng tahimik na anino ng Bundok Arayat, namumuhay ang baryo ng San Pablo, isang payak na komunidad ng mga magsasaka at mangangaso. Naroon si Juan, isang binatang kilala hindi lamang sa kanyang lakas ng katawan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Siya ang sandigan ng kanyang inang may karamdaman, at araw-araw ay nagsusumikap upang maitawid ang pangangailangan nila mula sa pagsasaka hanggang sa paminsang panghuhuli ng hayop sa kagubatan. Walang araw na hindi mo siya makikitang abala, nagbabayo ng palay, nagdidilig ng tanim, o di kaya'y gumagawa ng silungan para sa mga hayop ng baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag at kabaitan,
madalas pa rin siyang pagbiruan ng mga kapwa binata. Juan, kailan ka mag-aasawa? Biro ng matatanda. Ngunit sagot niya palagi, hindi pa para sa akin ang pag-ibig. Ang mahalaga, mabuhay si inay at magampanan ko ang aking tungkulin. Wala sa kanyang plano ang umibig, lalo't abala siya sa mga responsibilidad sa buhay. Isang gabi, kasagsagan ng malamig na hanging habagat, nagpasya si Juan na manghuli sa gubat. Daladala ang kanyang sibat at bakol. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga puno, nakikiramdam sa bawat kaluskos. Bawat hakbang ay maingat, sapagkat alam niyang sa kagubatan ng arayat, hindi lang hayop ang posibleng masalubong. May mga lumang kwento ang matatanda, may mga engkantada raw, may mga nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit sa likod ng mga kwentong iyon, nananaig ang pangangailangan ni Juan. Kailangan niyang mag-uwi ng huli para may ipangsangag kinaumagahan. Habang siya'y naglalakad sa gilid ng isang maliit na ilog, may narinig siyang impit na daing. Maingat niyang sinundan ang tunog. Sa likod ng mga dawag, nakita niya ang isang dalagang sugatan, nakalugmok sa damuhan. Nanginginig sa lamig at takot, maputla ang balat, duguan ang binti, at ang mga mata ay tila punong-puno ng pagod at pangamba. Hindi alam ni Juan na ang dalagang iyon ay si Mariang sinukuan na nag-anyong mortal upang makalapit sa mga tao at masdan ang buhay ng mga mortal ng mas malapitan. Sa isang iglap ng kahinaan, dahil na rin sa pagod at sugat na natamo mula sa pagkakahulog sa isang matarik na bangin, napilitang magpahinga at magpanggap siyang isang karaniwang nilalang. Miss, anong nangyari sa'yo? Agad tanong ni Juan, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Wala nang pag-aatubili, inalay niya ang kanyang balikat bilang sandigan ng dalaga. Huwag kang matakot. Tulungan kitang makabalik sa baryo. Hindi kita pababayaan. Tiningnan siya ni Maria na ngayoy mahina pa at hindi kayang ipaliwanag ang lahat. Maraming salamat. Ako si Maria. Mahina niyang sagot, pilit na pinapawi ang lungkot sa kanyang tinig. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Juan at sa kabila ng bigat ng katawan at pagod, binuhat niya ang dalaga hanggang sa makalayo sila sa mapanganib na bahagi ng gubat. Nang makarating sila sa isang maliit na kubo malapit sa ilog, inalagaan ni Juan si Maria. Hinugasan niya ang sugat gamit ang malinis na tubig mula sa banga at tinapalan ng halamang gamot na kinagisnan pa ng kanyang ina. Sa bawat tapik ni Juan, nadarama ni Maria ang kakaibang init, hindi lang mula sa kanyang mga palad, kundi mula sa malasakit na bihira niyang makita sa mga mortal. Hindi mo ba ako ikinakatakot? Tanong ni Maria. Nagtataka kung paano siya tinatrato ng binata na parang matagal na silang magkakilala. Umiling si Juan. Hindi lahat ng hindi natin maintindihan ay dapat katakutan. Wala ka namang ginagawang masama. Ang mahalaga, kailangan mo ng tulong at hanggat kaya ko, gagawin ko. Nagpatuloy ang gabi na magkasama sila sa ilalim ng mahihinang liwanag ng gasera. Sa katahimikan ng paligid, nagsimula silang magkuwentuhan. Ikinuwento ni Juan ang kanyang buhay, ang kanyang ina, ang pagsubok ng mag-isang pagpapalaki, at ang mga pangarap niyang minsan ay makapagsimula ng sariling bukid. Natawa si Maria sa ilan sa kanyang mga kwento at nadama ang bigat ng responsibilidad ng binata. Unang, pagkakataon na may mortal na hindi siya kinatakutan o nilapastangan, bagkus siya pa ang inalagaan at pinahalagahan. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Juan ang kakaibang ganda ni Maria.
ang liwanag ng kanyang mga mata, ang lambing ng tinig, at ang misteryong bumabalot sa kanya. May mga saglit na tila may kakaibang sinag ang kanyang balat, at tuwing mapapatingin siya sa labas, parang sumasabay ang mga alitaptap sa pag-indak ng kanyang mga daliri. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, sinabi ni Maria kay Juan, "Maraming salamat, hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihan." Bago siya tuluyang nagpaalam, iniwan niya ang isang maliit na palamuti, isang bulaklak na tila ginto, bilang pasasalamat. "Kapag kailangan mo ng tulong, hawakan mo ito at tawagin ang aking pangalan," bulong ni Maria. Simula noon, naging espesyal ang ugnayan nila. Lingid sa kaalaman ni Juan, unti-unti siyang nahuhulog sa isang alamat na higit pa sa mga kwento ng matatanda. Isang alamat ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at unti-unting pag-usbong ng damdamin sa pagitan ng diwata at mortal. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Mula ng gabing inalagaan ni Juan si Maria, hindi na naglaon at naging bahagi na siya ng isang mundo na hindi niya inakalang umiiral. Isang umaga, habang abala sa pagbubungkal ng lupa sa gilid ng kanilang bahay, narinig ni Juan ang isang tinig na nagmumula sa hangin. Banayad, mahinhin, at pamilyar. "Juan," bulong ni Maria, at paglingon niya, tumambad ang diwata sa ilalim ng liwanag ng araw. May dalang kakaibang saya sa mga mata si Maria. "Halika, sumama ka sa akin, may ipapakita ako sa iyo." Hindi nag-atubili si Juan. Sa bawat hakbang nila patungo sa kagubatan ng arayat, nararamdaman niyang lalong lumalayo ang kanilang mundo mula sa ordinaryong buhay ng tao, hanggang sa makarating sila sa isang masukal na bahagi ng gubat. Hinarang ni Maria ang binata at pumikit, saka pabulong na nagsalita ng mga salitang di maintindihan ni Juan. Biglang nagbago ang hangin, parang may mahika. Nang imulat ni Maria ang mga mata, napansin ni Juan na ibang-iba na ang kanilang paligid. Nasa gitna sila ng isang hardin na tila sumibol mula sa panaginip. Ang mga bulaklak ay hindi pangkaraniwan. May kulay bughaw na malabughaw ng langit, dilaw na sintingkad ng araw, at pula na waring kumikislap tulad ng apoy. Ang mga halimuyak ng mga ito ay nakalalasing, magkahalong bango ng sampagita at ligaw na banaba. Ang mga punong naroroon ay may bunga na animoy ginto, at sa bawat galaw ng hangin, naririnig ang malumanay na tawa ng mga engkantong nagkukubli sa mga dahon. Sa gitna ng hardin, may talon na animoy kristal ang tubig. Bumubulwak ito sa isang maliit na lawa na kumikislap sa sinag ng araw. Sa tabi ng lawa, may mga ibong kulay esmeralda at rosas, at mga paru-parong malalaki pa kaysa palad ni Juan. Lahat ay gumagalaw ng tahimik, mapayapa, at tila nagbabantay sa bawat hakbang nila. "Dito ako namumuhay, Juan," pahayag ni Maria, sabay saboy ng malamig na tubig mula sa talon sa kanyang mukha. "Ito ang aking lihim na hardin. Dito ko inaalagaan ang lahat ng nilalang na sugatan, nalulungkot o naliligaw. Lahat ng kalikasan dito, ako ang gumagabay." Hindi makapaniwala si Juan. Napakaganda, para kang reyna ng isang paraisong di kayang abutin ng kahit sinong tao. Hindi niya maitago ang paghanga, hindi lamang sa hardin, kundi pati na rin kay Maria.
na sa bawat galaw ay tila nagkakaroon ng buhay ang paligid. Mula noon, lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo, madalas nang dumalaw si Juan sa lihim na hardin ni Maria. Hindi na siya simpleng binata lamang. Naging tagapagbantay na rin siya ng mga ligaw na hayop. Naging tagapakinig ng mga kwento ng engkanto at naging kaagapay ni Maria sa pag-aalaga ng mahiwagang halaman. Sa bawat araw na nagdaraan, unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Tinuturuan ni Maria si Juan ng mga lihim ng kalikasan, kung paano gamutin ang sugat gamit lamang ang dahon, kung paano makausap ang mga ibon, at kung paano makahanap ng daan kahit sa pinakamakapal na ulap ng bundok. Ngunit hindi puro ligaya ang kanilang karanasan. Sa tuwing papalapit na ang takip silim, nararamdaman ni Juan ang bigat ng lihim na namamagitan sa kanila. Hindi siya karaniwang tao. Kasama niya ay isang diwata, at ang kanilang ugnayan ay hindi kailanman mauunawaan ng mundo. Subalit sa puso ni Juan, tumitibok ang pagnanasa, hindi lamang para sa mahiwagang hardin, kundi lalo na kay Maria. Lumipas ang mga buwan at lalo silang napalapit sa isa't isa. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, naglakad sila sa gilid ng lawa. Nagsalita si Maria, "Juan, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang panghawakan ng tao. Ang pag-ibig ko'y parang bulaklak dito, maaaring mamukadkad, ngunit maaaring malanta sa isang iglap kung hindi aalagaan." Tinitigan siya ni Juan. "Maria, hindi ko pinangarap na pasukin ang mundo mo, pero simula nang makilala kita, hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay na wala ka. Kung ang pagmamahal ko ay kailangan ng lakas, ng sakripisyo at ng lihim, handa akong magdusa basta't makasama lang kita kahit anino mo lang." Napaluha si Maria, hindi sa lungkot, kundi sa pagkasabik na may isang mortal na tunay na umiibig at handang yakapin ang lahat, kahit ang panganib, kahit ang misteryo. Ngunit alam niyang sa bawat paglapit nila, mas lalong lumalapit din ang oras ng pagsubok. May mga batas sa mundo ng mga diwata na hindi maaaring labagin, at nararamdaman niyang may mga matang nagmamasid, mga matang naninibugho at nagbabantay. Sa gitna ng lahat ng ito, sa bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat patak ng talon, sa bawat tahimik na gabi sa hardin, unti-unting namumuo ang isang pag-ibig na mahirap ipaliwanag, bawal, lihim, ngunit dalisay. At dito, sa puso ng mahiwagang hardin, nagsimula ang kwento ng pag-ibig na susubok sa lakas ng tao at diwata. Ang mga araw ng tag-araw ay tila mas mainit sa bundok, at ang hangin ay may dalang kakaibang bighati. Habang patuloy ang lihim na pagdalaw ni Juan sa mahiwagang hardin, mas lalong tumitingkad ang kanilang pag-iibigan ni Maria. Ngunit sa likod ng bawat halakhak at ng bawat sulyap, may mga matang palihim na nagmamasid, mga nilalang na matagal ng bahagi ng sinaunang katahimikan ng bundok Arayat. Sa pinakagitna ng kagubatan, kung saan ang liwanag ay bihirang makalusot sa kapal ng mga sanga, nakatira ang matandang engkanto na si Apo Malyari. Siya ang pinakamatandang espiritu ng bundok, tagapangalaga ng mga lihim at batas na hindi maaaring lapastanganin. Noon pa man ay iniingatan na niya si Mariang sinukuan, at sa puso niyang matagal nang nananabik, lihim niyang minahal ang diwata. Isang pagmamahal na hindi kailanman nagbunga ng pag-asa, sapagkat si Maria ay likas na malaya at walang sino man ang makapipilit sa kanyang damdamin.
isang gabing nilalamig ang hangin at ang buwan ay nagkukubli sa ulap. Naramdaman ni Maria ang kakaibang kilabot habang nilalakad ang landas pauwi mula sa hardin. Biglang huminto ang mga ibon sa pag-awit at tumahimik ang paligid. Lumitaw si Apo Malyari mula sa anino ng mga punong kahoy. Tangan ang kanyang tungkod na gawa sa pinakalumang sanga ng balete. Sinukuan, malalim at mabigat ang tinig ni Apo Malyari. Matagal na kitang sinusubaybayan. Alam kong nadarama mo ang bawat pintig ng bundok, ang bawat patak ng ulan, at ang bawat lihim na itinatago ng lupa. Ngunit bakit mo nilalabag ang sinaunang utos? Bakit mo hinahayaan ang iyong puso na mahulog sa isang mortal? Tahimik si Maria. Alam niyang hindi madaling ipaliwanag ang tibok ng puso, lalo na sa isang tulad ni Apo Malyari na nabubuhay sa mga alituntunin ng kalikasan. Mahalaga sa akin si Juan, mahinang tugon niya. Hindi ko pinili ang damdamin ko. Ito'y parang agos ng ilog, hindi mapipigil kahit ng bato. Nagngit-ngit si Apo Malyari at ang hangin ay tila lalong lumamig. Hindi mo ba naaalala, Maria, ang mga batas na ginawa ng mga diwata bago pa isinilang ang tao? Kapag pinahintulutan mong lumago ang pagmamahal mo sa isang mortal, magigising ang mga puwersang matagal nang natutulog sa ilalim ng bundok. Mapapahamak ka, si Juan, at pati ang mga tao sa kapatagan. Sa mga salitang iyon, parang biglang nanikip ang paligid. Umihip ang hangin na may dalang halimuyak ng bulok na dahon, tanda ng matandang puwersa ng bundok na unti-unti nang nagigising. Apo, mariing sagot ni Maria, hindi ko gustong may masaktan, ngunit hindi ko rin kayang isuko ang isang pag-ibig na tapat at totoo. Sa likod ng mga mata ni Apo Malyari, may nagbabadyang panibugho, isang selos na pinipilit niyang itago sa anyo ng malasakit at pag-aalala. Sa kanyang paningin, isang panganib ang pagpasok ng tao sa mundo ng diwata. Hindi lahat ng pagmamahal ay pinagpapala ng kapalaran, Maria. Ang ilan ay sinusubok, ang ilan ay sinusunog ng tadhana. Kung magpapatuloy ka, maghanda kang magbayad ng halaga. Muling binalot ng katahimikan ang kagubatan. Nang maglaho si Apo Malyari, iniwan niya si Maria na puno ng agam-agam at takot. Sa sumunod na araw, hindi mapakali si Maria sa piling ni Juan. Bawat bulaklak na pinitas, bawat halakhak na tumalilis sa hangin, parang may aninong sumusunod. Hindi niya magawang isalaysay kay Juan ang buong katotohanan, bagamat batid niyang unti-unti na nilang tinatawid ang hangganang hindi dapat tawirin. Dumating ang gabi ng pagdiriwang sa baryo. Sa kabila ng ligaya ng mga tao, mabigat ang pakiramdam ni Maria. Hinanap niya si Juan sa gitna ng kasiyahan. Juan, bulong niya, may nais akong sabihin. Naglakad sila sa tabi ng ilog, malayo sa pandinig ng iba. Tinitigan ni Maria si Juan, ang lalaking tapat, masipag at may pusong busilak. Juan, simula niya, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang abutin ng mga tao. May mga puwersang mas matanda pa kaysa sa atin. Kung magpapatuloy tayo, baka may mga kapalit na hindi natin kayang tanggapin. Ngunit hindi natinag si Juan. Maria, hindi ako natatakot. Kahit anong pagsubok, kakayanin ko basta't magkasama tayo. Hindi ko kayang sumuko, hindi lang dahil sa pagmamahal ko sa iyo, kundi dahil alam kong ikaw ang liwanag ng aking mundo. Sa harap ng katatagan ni Juan, napaluha si Maria. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagbabanta ang panganib, at ang babala ni Apo Malyari ay tila gumagapang sa hangin.
handang sirain ang katahimikan ng kanilang mundo. Mula noon, bawat gabi ay naging mahimbing para sa mga mortal, ngunit hindi para sa mga nilalang ng bundok. Si Apo Malyari, habang nakaupo sa itaas ng kanyang balete, ay patuloy na nagbabantay. Nagdadasal na sana'y magbago ang puso ni Maria, ngunit ang pag-ibig, minsan, ay mas malakas pa sa lahat ng mahika, kahit sa panibugho ng isang engkantong binuo ng panahon. Dumilim ang langit ng gabing iyon, tila ba ang buwan ay nagtatago pa bago tuluyang magpakita sa tuktok ng bundok. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga bituin, malungkot na tumingin si Maria kay Juan. Alam niyang ang babala ni Apo Malyari ay hindi lamang banta kundi isang senyales na kailangan niyang subukin ang lalim ng damdamin ng binata. Kung tunay ngang matatag ang pag-ibig ni Juan, maaari nilang lampasan ang anumang pagsubok na ipataw ng kalikasan at tadhana. Ngunit kung hindi, maaring mabiyak ang puso ng diwata at tuluyang mawasak ang balanse ng bundok. Magkahalong takot at pag-asa ang bumalot kay Maria nang sabihin niya kay Juan ang pagsubok. Juan, kung tunay ang iyong pagmamahal, kailangan mong umakyat sa pinakatuktok ng bundok Arayat ngayong gabi ng kabilugan ng buwan. Sa itaas, may namumulaklak na isang mahiwagang bulaklak na tinatawag na sampagitang ginto. Lumilitaw lamang ito kapag pinakaliwanag ang buwan, at taglay nito ang kakayahang pag-isahin ang mundo ng tao at diwata. Naguluhan si Juan, ngunit hindi siya nag-atubili. Tinitigan niya si Maria, nakita niya ang lungkot at pangamba sa mga mata ng diwata. Gagawin ko, Maria, kahit gaano pa kahirap, susubukan ko para sa iyo. Ang puso ko ay handang maglakbay kahit saan, basta't makita lang kitang masaya. Mula sa paanan ng bundok, sinimulan ni Juan ang mahaba at mapanganib na pag-akyat. Ang dating daan ay nagmistulang kakaiba. Ang mga puno ay tila mas siksik, ang mga damo ay tumatangkad, at ang simoy ng hangin ay nagbabago ng hugis at tunog. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong ng mga engkanto, ang mga tawa ng maliliit na duwende, at ang mga yapak ng mga hayop na hindi niya pa kailanman nakita. Ngunit kahit kinakabahan, hindi siya sumuko. Unang pagsubok, tinawid niya ang ilog na parang salamin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang sumulpot ang isang dambuhalang sawa, balot ng mga lihim na usok, hinarangan ang daan. Juan, bumalik ka. Hindi ito para sa tao, bulong ng sawa. Ang dila nito ay tila apoy, ngunit buong tapang na humugot si Juan ng dasal at pabulong na nakiusap. Ako'y narito, hindi upang manira, kundi upang magpatunay ng wagas na pagmamahal. Namangha ang sawa, at sa unang pagkakataon, iniwasan siya nito at hinayaang makatawid. Ikalawang pagsubok. Habang binabaybay niya ang daang batbat ng tinik, sumulpot ang mga anino ng mga tikbalang. Nagdilim ang paligid, naglaho ang buwan sa mga ulap, at narinig niya ang kabayo nilang yapak at ang alingawngaw ng kanilang tawa. Isa sa mga tikbalang ang sumalubong at tinangka siyang lituhin. Hindi mo makakamtan ang hinahanap mo, bulong nito, kasabay ng pag-ikot ng daan at paglabo ng kanyang paningin. Nagsara ang landas at parang paikot-ikot siya sa parehong puno. Naalala ni Juan ang bulaklak na iniwan ni Maria noon, ang sampagitang ginto, at ipinikit niya ang mga mata. Inusal ang pangalan ni Maria at hinayaan ang kanyang puso ang gumabay. Sa kanyang pagmulat, nawala ang mga tikbalang.
at bumalik ang tamang daan. Ikatlong pagsubok. Habang palapit na siya sa tuktok, naramdaman niya ang biglang lamig ng hangin. Sumulpot ang mga puting anino, mga kaluluwang ligaw ng bundok. Bumulong sila ng mga pangungusap ng takot. Juan, hindi mo ito kakayanin. Babalik ka ring luhaan. Iiwan ka niya gaya ng lahat ng mga diwata sa alamat. Pero hindi natinag si Juan. Hindi ko kailangan ng mahika. Ang puso ko ang magdadala sa akin sa tuktok. Tahimik niyang nilampasan ang mga anino. Hindi tumingin sa paligid. At buong lakas ang loob na inakyat ang huling dalisdis. Sa wakas, narating niya ang tuktok ng bundok at doon, sa gitna ng bilog na buwan, nakita niya ang mahiwagang sampagitang ginto, isang bulaklak na kumikislap sa liwanag, parang nag-aapoy ngunit malamig sa mata. Inabot ni Juan ang bulaklak at biglang nagbago ang hangin. Umikot ang ulap at narinig niya ang tinig ni Maria, mahina ngunit puno ng pag-asa. Juan, bumalik ka na. Sa paglalakbay pabalik, dala ni Juan ang bulaklak at ang damdaming higit pa sa anumang takot, pagmamahal na handang magsakripisyo. Sa bawat hakbang pababa, naramdaman niya ang pagpalakpak ng mga nilalang ng bundok, mga diwata, engkanto, at maging si Apo Malyari, na sa malayo, tahimik na sumunod sa bawat galaw ng binata, ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Bagamat tagumpay siyang bumalik, may mga matang nanonood, at ang kapalaran ng bundok ay unti-unti nang nabubuo sa pagitan ng pag-ibig ng diwata at mortal. Sa unang liwanag ng madaling araw, umalingaw-ngaw ang mga huni ng ibon sa paligid ng bundok arayat. Ngunit ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Wari may mabigat na bumabalot sa hangin. Sa paanan ng bundok, naghihintay si Mariang sinukuan. Hindi mapakali, pinipigilan ang kaba at pag-aalala sa dibdib. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga bulaklak ng hardin, ngunit tila walang kulay ang lahat habang wala si Juan. Hindi naglaon at narinig niya ang mahinang yabag sa damuhan, punit ang damit, sugatan ang mga braso, at may galos sa pisngi. Bumalik si Juan, bitbit ang mahiwagang sampagitang ginto. Sa kabila ng hirap at panganib, dala niya ang ngiti ng tagumpay at ang ningning ng pag-asa sa mga mata. Maria, nagawa ko. Heto, para sa iyo. Mahinang bulong niya, sabay abot ng bulaklak. Tumakbo si Maria palapit. Mabilis na niyakap si Juan. Naroon ang tuwa, ngunit kasabay ng ligaya ay ang hindi mapigilang takot at pangamba. Hinaplos niya ang sugat ni Juan at sa bawat haplos, unti-unting naghilom ang mga galos ng binata, isang mahiwagang biyaya mula sa diwata. Salamat Juan. Wala nang mas matibay pa sa tapang at katapatan ng iyong puso. Malambing na bulong niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, naglaho ang ngiti ni Maria. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Juan sa mga mata. Malalim, puno ng lungkot at pag-ibig. Juan, may kailangan kang malaman. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga ulap ay nagsimulang gumapang pababa mula sa tuktok ng bundok, at ang liwanag ng araw ay tila nababalutan ng manipis na hamog. Hindi natin kayang labanan ang batas ng mundo. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Maria. Hindi maaaring magtagpo ang ating mga landas. Ang pag-ibig ng diwata at mortal ay hindi kailanman itinadhana. Napayuko si Juan at sa unang pagkakataon, nabalot siya ng labis na lungkot. Maria, bakit hindi? Ginawa ko ang lahat.
Wala na akong ibang hiling kundi makasama ka. Hindi ba sapat ang pag-ibig ko para lampasan ang lahat ng hadlang? Napaluha si Maria. Sa bawat patak ng luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata, ang lupa ay biglang binalot ng ulap at hamog. Ang hangin ay nagiging malamig at ang buong bundok ay tila nagluluksa. Bawat puno at bulaklak ay lumuluhang kasama niya. Hindi ko ginusto ang ganito, Juan. Nanginginig ang tinig ni Maria. Mahal kita, ngunit may mga batas na hindi natin kayang baliin. Kung susuwayin ko ang mga ito, maaaring magdusa hindi lang tayo, pati ang buong bundok, ang mga tao, at ang lahat ng nilalang na iniingatan ko. Niyakap siya ni Juan ng mahigpit na parang huling sandali na nila iyon. Hindi ko alam kung paano titigil ang puso ko sa pag-ibig sa iyo, Maria. Hindi ko alam kung paano aalisin ang damdamin kong ito. Hinaplos ni Maria ang mukha ni Juan, pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Ang pagmamahal mo ay hindi kailanman mawawala. Mananatili itong buhay sa bawat ulap na bumabalot sa bundok, sa bawat hamog na bumabagsak tuwing madaling araw. Ako man ay hindi kailanman magbabago, kahit kailan, kahit saan. Lumakas ang hangin at parang nagsimulang umambon sa bawat pagpatak ng luha ni Maria sa lupa. Naglalakbay ito sa hangin, nagiging hamog na bumabalot sa buong arayat. Tila sumasabay ang kalikasan sa kanyang hinagpis. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit, ang mga ilog ay bumagal ang agos, at maging ang mga engkanto ay tahimik na nakamasid mula sa lilim ng mga puno. Sa gitna ng katahimikan, muling lumitaw si Apo Malyari, ang matandang engkanto. Sinukuan, mahinang tawag niya. Gaya ng sinabi ko, may kapalit ang bawat paglabag. Huwag mong hayaang magdusa ang bundok dahil lamang sa pag-ibig mo sa isang mortal. Ngunit hindi sumagot si Maria. Hinawakan niya ang kamay ni Juan at sa huling pagkakataon, nagsalita. Juan, kahit kailan, ikaw ang magiging dahilan ng pagluha ng mga ulap at paglitaw ng hamog sa arayat. Sa bawat madaling araw na makikita mong nababalot ang bundok ng ulap, alalahanin mong iyon ang aking pagmamahal na hindi maaaring isigaw, kundi pabulong lang na iniaalay sa iyo. Nagpasya si Maria na maglaho sa harap ng binata. Sa isang iglap, natunaw siya sa ulap, naiwan si Juan sa gitna ng hamog, malamig, malungkot, ngunit puno ng alaala at pag-ibig na hindi mapapawi ng panahon. Mula noon, tuwing umaga at dapit hapon, nananatiling nakabalot sa ulap at hamog ang bundok arayat. Sa bawat patak ng hamog at bawat ulap na sumasayad sa mga dahon, naroon ang alaala ng isang diwata at ng lalaking kanyang minahal, isang alamat ng pag-ibig na pilit itinago, ngunit kailanman ay hindi nawala. Lumipas ang mga araw, na waring walang saysay ang bawat umaga ni Juan. Ang dating sigla ng kanyang mga mata ay napalitan ng malalim na lungkot. Maging ang mga tao sa baryo ng San Pablo ay napansin ang pagbabago sa binata. Mas madalas na siyang nag-iisa, naglalakad ng walang direksyon, madalas tumatambay sa gilid ng ilog, nakatingin sa ulap na bumabalot sa bundok arayat, parang may hinahanap na hindi niya matagpuan saan mang sulok ng lupa. Isang dapit hapon, habang ang langit ay lumulubog sa malagintong liwanag, naramdaman ni Juan na may malamig na hanging dumaan, tila tinatawag siyang muli ng bundok. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataon upang makita si Maria at maiparating ang lahat ng nilalaman ng kanyang puso. Sa bawat hakbang patungo sa lihim na hardin,
Dama niya ang bigat ng bawat paalam, ang sakit ng pagtanggap na may mga bagay na hindi kailanman mapapasa atin. Pagdating niya sa gitna ng hardin, inabutan niya si Mariang sinukuan na tila isang ulap lamang sa gitna ng mga bulaklak. Malamlam ang kanyang mga mata at sa bawat pag-indayog ng kanyang buhok sa hangin, parang hinahaplos ang huling hibla ng saya sa kanilang pagitan. Tahimik ang paligid, wari pati ang mga engkanto at ibon ay nakiramdam at nag-abang sa sandaling iyon. Juan, mahina ang tinig ni Maria, ngunit punong-puno ng kirot at pag-ibig. Alam kong matagal mong pinilit manatili, ngunit hindi na natin kayang labanan ang tadhana. Ang bawat paglalapit natin ay parang sugat na paulit-ulit binubuksan. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Lumapit si Juan, nilabanan ang pagluha. Maria, hindi ako nagsisi. Lahat ng sandali sa piling mo ay parang isang panaginip na ayokong magising. Kahit alam kong hindi na kita makikita, mahalaga sa akin na malaman mong ikaw lamang ang laman ng puso ko. Muling lumuha si Maria at sa bawat luha na pumatak sa lupa, naramdaman ni Juan ang lamig na bumalot sa paligid. Ikaw ang dahilan kung bakit umulan ng hamog sa bundok, Juan. Sa bawat umaga, alalahanin mong ang hamog at ulap ay yakap ko. Hindi na ako muling magpapakita. Iyan ang sumpang ipinatong ko sa aking sarili para maprotektahan ka at ang buong bayan. Niyakap ni Juan si Maria sa huling pagkakataon, sa gitna ng mga bulaklak at halimuyak ng mahiwagang hardin. Binulong niya, "Walang hanggang pasasalamat, Maria. Kahit saan man ako dalhin ng panahon, ikaw at ikaw lang ang mananatili sa alaala ko." Napapikit si Maria, hinayaan ng hangin na kunin ang lahat ng sakit at alaala. Sa huling saglit, dahan-dahan siyang nawala sa ulap, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Juan sa gitna ng hardin, mag-isa, napaluhod at tahimik na humikbi. Pilit inaalala ang bawat sandali sa piling ng diwata. Matagal bago umalis si Juan, binalikan niya ang bawat sulok ng hardin, ang lawa kung saan sila unang nag-usap, ang punong namumunga ng ginto, ang talon na naging saksi ng kanilang mga pangarap. Naramdaman niyang wala nang mahika ang mga iyon nang wala si Maria. Ang dating masiglang hardin ay napuno ng katahimikan at malamig na ulap, waring unti-unti nang naglalaho. Sa pagbalik ni Juan sa baryo, ibang Juan na ang bumalik. Tahimik, mapagkumbaba, ngunit may matang puno ng misteryo. Hindi na siya nagkwento ng anuman tungkol kay Maria o sa mahiwagang bundok. Sa tuwing may nagtatanong, simple lang ang sagot niya. Minsan, may mga pangarap tayong kailangang pakawalan para makalaya ang pusong sugatan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting naging alamat si Juan. May mga batang nagtatanong kung totoo raw bang may diwata sa bundok. May mga matatandang nagsasabing nakita raw nila si Juan na nakikipag-usap sa ulap o sumasayaw sa gitna ng hamog. Ngunit sa puso ni Juan, malinaw ang lahat. Minsan siyang naging bahagi ng mahika at pag-ibig ng bundok arayat. Samantala, si Mariang sinukuan ay tuluyan ng naging mailap. Hindi na siya muling nagpakita sa mga mortal. Sa tuwing may umaakyat sa bundok, mararamdaman nilang tila may matang nagmamasid, may diwa ng kabutihan at kalungkutan na bumabalot sa paligid. Mula noon, naging misteryoso ang bundok arayat, palaging natatabingan ng ulap. Ang mga talon ay tila laging lumuluha at ang mga halaman
ay bumabati sa bawat nilalang na may mabuting puso. At doon, sa katahimikan ng bundok at sa bawat umagang nababalot ng hamog, nabubuhay ang alamat ng isang diwata at ng kanyang tapat na minahal, isang alamat ng pag-ibig, pagluha at walang hanggang pamamaalam. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling buhay ang alamat ni Mariang Sinukuan sa bawat sulok ng Pampanga. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, natatabingan ng makakapal na ulap ang tuktok ng bundok. Arayat, parang belo ng isang babaeng nagluluksa o di kaya'y yakap ng isang inang nagbabantay. Hindi ito basta ordinaryong hamog o usok. Sa puso ng mga Kapampangan, iyon ay ang mga luha ni Maria, luha ng pag-ibig, luha ng sakripisyo, at luha ng pag-asa. Madalas ikuwento ng matatanda sa mga bata na ang bawat ulap at bawat patak ng hamog ay may dalang biyaya. Huwag niyong kalilimutan, mga anak. Simula ng isang lola habang nakaupo sa silong ng bahay. Lahat ng mabuting ginagawa natin ay nakikita ni Mariang Sinukuan. Siya ang gumagabay, nagbibigay proteksyon sa bundok at nagpapala sa mga tapat at marunong magpakumbaba. Dahil dito, lumaki ang mga taga Pampanga na may malalim na respeto sa bundok Arayat. Hindi sila basta-basta nagpuputol ng puno, hindi nang huhuli ng hayop ng walang dahilan at palaging nag-aalay ng bulaklak o pagkain bago maglakbay sa kagubatan. Ang mga kwento ng mga matatanda ay laging may kasamang paalala: kung may mabuting puso ka at marunong kang magpasalamat, maaaring bigla kang pagpalain ng bundok. May mga kwento ng magsasaka na natagpuan ang kanilang pananim na biglang dumami pagkatapos magdasal kay Maria. May mga batang naligaw, naligtas na natagpuan sa kagubatan matapos humingi ng tulong sa hangin. Lagi raw naroroon si Mariang Sinukuan, palihim na nagbabantay. Hindi rin nawala ang paniniwala na ang bundok Arayat ay hindi basta simpleng bundok. Sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing naririnig nila ang malambing na himig na parang awit ng isang dalagang nalulungkot. Minsan, may mga liwanag na sumasayaw sa tuktok ng bundok. Animoy mga diwata at engkanto na nagtitipon-tipon sa lihim na hardin ni Maria. Ang hardin na iyon kung saan namumukadkad ang mga bulaklak na ginto at kung saan dumadaloy ang malinaw na talon ay sinasabing nananatiling buhay kahit hindi na ito makita ng mortal na mata. Ang alamat ng bundok Arayat ay naging bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga Pampanga. Sa bawat piyesta, laging may alay para kay Mariang Sinukuan, mga bulaklak, prutas at tinapay. Tuwing may trahedya, gaya ng bagyo o tagtuyot, ang unang panalangin ay para kay Maria. Umaasang luluwag ang langit at muling lalago ang palayan. Kahit ang mga kabataan na abala sa mga makabagong bagay ay nahihikayat pa ring igalang ang bundok dahil sa mga kwento ng pag-ibig at kabutihang nag-ugat mula pa sa unang panahon. Ang pagmamahalan ni Juan at ni Maria ay naging paalala na may mga bagay talagang hindi maaaring ipilit. Ngunit sa likod ng sakripisyo may naiwang aral. Ang tunay na pagmamahal ay walang hinihinging kapalit. Ang bundok ay simbolo ng pagtitiis, ng pagluha at ng pag-asa. Laging paalala sa bawat tumitingala rito na kahit hindi natin nakikita, may isang diwatang nagmamahal at nagbabantay. May mga umuusbong ding alamat, sinasabing ang bawat mabuting gawa sa kapwa ay agad na naaaninag ni Maria mula sa ulap.
Kapag may batang nagsauli ng nawalang laruan o may magsasakang nagbahagi ng ani sa kapitbahay, mararamdaman daw nila ang malamig at banayad na ihip ng hangin, tanda ng pagpapala ng diwata. Kapag naman may nagkasala, sumira ng kalikasan o nagtaksil sa tiwala ng kaibigan, madalas daw may biglang ulap o ambon na tatama sa kanila. Paalala na ang diwata ay hindi natutuwa. At sa mga gabing madilim, kapag mahina ang loob ng tao at tila walang pag-asa, sapat nang silipin ang bundok arayat at masdan ang mga ulap sa tuktok nito. Sabi ng matatanda, kung ang bundok ay natatabingan ng ulap, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Iyan ay yakap ng diwata, paalala na may nagmamalasakit sa iyo. Ang alamat ni Mariang Sinukuan ay buhay sa bawat puso ng Kapampangan. Ang kanyang kwento ay naging gabay, inspirasyon, at paalala ng kabutihan na kahit anong sakit at pagluha, nananatiling maganda ang mundo kung marunong tayong magmahal, magsakripisyo, at magpatawad. At hanggang ngayon, tuwing umaga at hapon, kapag bumabalot ang ulap sa tuktok ng bundok arayat, nagbubunyi ang kalikasan. Isang lihim na halik ng diwata sa lupa, isang malumanay na alaala ng pag-ibig na hindi kailanman nalimot, ang pamana ng arayat na mananatili hanggat umiikot ang araw, hanggat bumabalik ang ulan, at hanggat naniniwala ang tao sa kababalaghan ng wagas na pag-ibig. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay ngayong gabi, kaibigan. Sana'y dahan-dahan nang napapikit ang iyong mga mata na dala ng mga ulap ng guni-guni patungo sa katahimikan ng bundok arayat. Tandaan mo, bawat bundok, bawat ulap, bawat hamog, may kwento, may alaala, at may aral na iniwan ang ating mga ninuno. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat ka palagi at huwag mong kalimutang pakinggan ang mga bulong ng kalikasan. Ito ang alamat ng isang bundok na nababalot ng hiwaga at pag-ibig, ang alamat ng bundok arayat.